Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang isang planong gagawin ng Trump administration dito sa South China Sea na tingin ko magbibigay malaking sakit ulo sa Pangulong Marcos Jr. at ang defense officials natin. Okay, gusto ko lang i-advertise na meron pa tayong stock ng dark chocolate. Pwede kayong dark chocolate, tablia, sikwate, kakao. Mag-order kayo sa number na ito, 0916-9000-997. Limited po ang stock kaya first come first serve. Hindi po ako nagninegosyo nitong tablia. Umiinom lang ako everyday ng dark chocolate. Napakasarap, napakasustansya. Naramdaman ko ang pag-improve ng aking health condition dahil sa pag-inom ng tablia. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers na nagtatanim ng kakao sa Bukidnon. Kaya ito, pinopromote ko ang kanilang produkto. Okay, ito. Post ni Sas Sasot. Ito Trump considers pulling military away from the coast of China. His advisor, John A. Byers, says bringing peace would make the president a leader of all time. Okay, so alisin ang mga puwersa ng Amerikano sa South China Sea. So anong mangyayari sa EDCA sites? Ito ang post ni Sas Rugando Sasot. 24 minutes ago ang kanyang post. If this happens, I can already imagine Filipino officials coming here in Beijing again as if they were long lost friends of Chairman Xi Jinping. Okay. Isinare ni Sasasot yung post ng Friday Everyday 30 minutes ago. Basahin ko ang post. Behind closed doors, new U.S. leader Donald Trump is thinking about pulling troops out of the South China Seas. Washington is considering making an offer to remove the large number of American military forces lurking around China's coast, and in turn asking Beijing to drop the number of Chinese Coast Guard vessels in the area, according to a report in Bloomberg. Removing American military forces nearby in exchange for fewer Beijing-owned Coast Guards patrolling the area is currently under proposal, the news agency said. Good for peace, bad for bongbong. This step would be good news for those who want peace between the two superpowers. But it would be a huge embarrassment for pliant Philippines leader Bongbong Marcos, who the U.S. has been using to create conflict in the waters, which the Western mainstream media then reports as if it was China creating conflict. The push to ratchet down the tension comes from John Andrew Byers, a history professor who has been appointed Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia. Byers has long been known as a lonely but not alone advocate for moving away from the prepare for war with China attitude of the Biden administration. Okay, so ito, plano pa lang. Pinag-iisipan, but kung ako ang inyong tatanungin, sana matuloy. Kasi kung aalisin ang puwersa ng Amerikano
dyan sa South China Sea. In exchange, babawasan din yung Coast Guard vessels ng China na nandun sa area. Anong mangyari? Ma-de-escalate yung tension. So, it's good for peace-loving people. So, ano ngayon ang epekto nito sa Marcos Jr. administration? Sabi nila walang magbabago sa friendship. Yes, friendship ng Amerika at Pilipinas, it will remain. Kasi ako personally, hindi naman tayo anti-America. We love American ideals of democracy, freedom, free speech, and everything. May mga anak ako sa US. Magbabakasyon kami sa US. Yes, friendship will remain. Kailang yung geopolitics magbabago. Okay? So, ano ang mangyayari sa EDCA sites? Ano sa tingin nyo? Nasimulan na ang pag-develop. Nako, palagay ko, maiiwan yan, makatiwangwang ang mga EDCA sites natin. Anong mangyayari sa Typhoon missile system na nandito na sa Pilipinas na parang ginawang bargain ng Pangulong Marcos sa China? Sabi niya na, stop bullying us at West Philippine Sea at ibabalik ko ang Typhoon missile system. Baka ito, matuluyan ng ibabalik o kukunin ng Amerika yung Typhoon missile system nila kasi gusto ng Trump administration ma-de-escalate. Kagaya yung may nabasa akong post ni Professor Malotikia. Nag-usap na pala si President Trump at President Putin at nagkasundo sila na magkaroon ng negotiation para ma-stop na ang giyera sa Ukraine. So, 'di ba ang gandang ang gandang development yung mga ganon. So, mabuhay ka, President Donald Trump, a man of peace. Sana matuloy na i-pull out nyo na ang mga puwersa ng Amerikano dito sa South China Sea para maiwasan yung ulo. Sana ma-pull out na rin yung Typhoon missile system ng US sa para hindi tayo delikado na baka bigla tayong bagsakan ng nuclear missile ng China at Russia. Okay? So, mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyo. At ang income natin ginagamit sa pagtulong sa tribong Talandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapatayo sila ng bagong bahay or ma-repair ang bagong bahay nila. Namimigay din tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng lakatan nga saging. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin niyo ang video na ito. Kabalikat kayo sa pagtulong sa tribo. Dito na po ako sa taniman ni Aki, tanim niya na saging lakatan at ito po sila kasama sila ng kanyang asawa si Aki. Magandang umaga, Manang. Oo. May buntag. Nag-abuno mo? Abuno mi aron manambok ng among saging. Oo. Oo kana. Oh, kuan na gyud. Sa isa ka bulan, kapila mo ani mag-abuno nang? Kaduha. Kaduha mo mag-abuno. Oh, kuan na gyud, tambok na. Tambok ng among saging kay kuan. Nanay abuno nga gikuan sa amua. Oh, kuan gyud. Unsa man na imong gikuan ng abuno, inyong gigamit? Will grow. Will grow. Kana siya. So, makapatambok sa saging. Makapatambok sa saging jud ni nga abuno ba kay sada nga abuno. Oh, pila ni tanan ka punuan nang inyong tinanom nga saging? 140. Lagi so 140 tanan kapunuan. O luag-luag yun siya. Dayon hawan siya ang inyong tinanom.
Mga tambok siya kaayo. So pila naman ni siya ng kabulan nang? Upat naman ni kabulan. 4 na kabulan. Oh. Kuha na siya. Maka-harvest mo ani ah. Daghan-daghan among maharbis ani ba kay daghan naman. Oo. So, unsa man ang inyong ikasulti nang sa pagpadayon sa pagtabang sa mga tinanom o sa mga abono o uban pa nga magamit nato sa saging. Ang una namo nga pasalamatan ang Ginoo gyud. Kay ug wala giyahi ang tawo sa amoa nga magtabang ani, ang Ginoo nagiya sa iyaha nga moluy-an mi niya nga tagaan mi abono og kuan wild grow nga Oo. salamat pod sa gatan-aw sa YouTube nga makakita sa amoa nga naapay ikotro nila ikatabang sa amoa. Mura na ikakuan namo. Salamat sa Ginoo. Oo, sige, salamat pod manang. Awa mga tambok kaayo ang tinanom ilang ilma na saging. O hawan pod. So padayon sila sa paghinlo niini. Sige, salamat. Salamat nang adto nami. Salamat kagayo-ayo. Sige.